So let's now proceed for our question and answer. Magkakaroon lang po ng konting twist. So, alam niyo na rin naman, ito nakuha na naman to sa Showtime, sa Q&A. Instead of asking questions, you are going to elaborate different hashtags. So, we're going to pick hashtag here, dear judges. Bawal po mag-chat GPT, bawal po mag-co-pilot, bawal po lahat. So, bibigyan lang kayo at least 1 seconds para makapag-isip kung meron. Hindi ko alam. Madam President, ilang seconds ay ibibigay sa kanila bago sila sumagot ko. Kung meron po silang naisip. Mga sa teachers pala ako, ilan? Hindi nyo ako 10 seconds bago sumagot. Sige. 1 minute. Ano to? Take time bago sumagot? Sige. Since we are celebrating Teachers Day, most of the hashtags here ay naka-anchor sa palagi yung ginagawa. So what are you going to do is just to elaborate and how are you going to use that words and hashtag for everyone at sa hindi para. Naintindihan po? Okay. Are you ready, judges? Are you ready, people? Are you people? Dami. Alright, so please step forward. Candidate number 1. Alright, so just hold the microphone. Kaya po hinahalo po natin. Unang bola sa letra ng B. Papakita po sa audience, ma'am, kung ano ba yung nabulot mo. Nakikita niyo po, ang laki ko kasi yung story. Ma'am, kabasa po. Hashtag objectives. Hashtag objectives. Ano lang, 20 seconds lang para mag-isip. Pero kung gusto mo sumagot ka na. Okay. Dali, ano mo, magugutom na ako. 5 seconds lang. 5 seconds lang. Ay, mabilis yung 5 seconds. Okay. Hashtag objectives. Good afternoon, everyone. Hashtag objectives. Teachers as the frontline defender of the SMART objectives. When we say SMART, specific, measurable, attainable, time measure, and resourceful. So as a teacher, we need to develop critical thinking, media responsibility, not only just the graders, but must start in kinder level. And I thank you. Dear teachers, no coaching. Alam kong meron kayong naiisip. Tago nyo na lang. Para to be fair, naintindihan po ba? Alright. Since we are observing fairness here, so contestant number 2, nag-spoke saan? Pwede na muna. Pwede naman. Paka-ready nga po yung sa Pinapinier. Tabasa po. Hashtag closure. Closure. Ano lang po? 5 seconds na lang. Bago sumagot. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for that wonderful hashtag. Closure para sa akin po, ipagtatapos. Para sa akin po, meron po akong isang ikinlose nung nakaraan. Isang closure na para sa akin po, isang mabigat na pinagdaanan sa buhay. At ngayon po, nung na-closure, nabigyan na namin siya ng closure, ako po ay nag-move on na. Ako po ay patungo na po ako sa mas maganda kahihinat na ng aking buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you very much. Candidate number 2. Candidate number 3.
motivation, ito po ay aking iniisip bago mag-umpisa ang aking araw. Ano ba ang motivation ko bago ako pumasok sa eskwela? Dapat po ba naka-ready na ang aking mga lesson plan? Ang aking mga materials na gagamitin para makapagbigay aral sa aking mga estudyante. Hashtag motivation na patuloy akong lalaban sa buhay at magbibigay inspirasyon sa aking mga eskwela, sa aking mga kabataang bibigyan ng inspirasyon para magpatuloy sa kanilang buhay. Yan lamang po ay maraming salamat. Thank you, contestant number 3. Tigas talaga ng ulo. Mahal ko kayo talaga. Contestant number 4. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang nabunod ko po ay ang hashtag review or balikaran. Balikaran? Balikaran po. Okay. Para sa akin po ang hashtag review or balikaran, hindi lamang ito sinasabuhay. Dapat bago mo ito ibigay, dapat meron din muna sa sarili mo. Magbalik-aral ka sa sarili mo. Mag-review ka kung ano ba yung mga dapat mong improve. Kung sa sarili mong buhay, kung may ay sarili mong personal na problema, kailangan kasi makahanap ka ng isang way, isang paraan para itong binalikan mo o yung review mo ay may i-connect mo sa panibago mong gagawin. Kung yan may personal, para ikaw ay ma-develop pa, umahon ka, mag-move on ka. Kung yan ay sa mga bata, balikan mo yung balikaran na hindi mo na inaasahan na na-improve sila, i-connect mo yun sa panibagong pag-aaral nila para makatulong sa kanilang pagkatuto. Maraming salamat po. Salamat, Colin. Contestant number 5. Magandang hapon po sa lahat. Ang aking pong hashtag ay hashtag evaluation. Hashtag evaluation, ito ay importante hindi lamang sa araw-araw nating pagtuturo, kundi sa araw-araw din nating pamumuhay bilang isang mga guro. Hindi lang dapat yung natutunan ng mga mag-aaral ang sinusukat natin, kundi ang ating din natutunan mula sa kanila. Kasi tayo bilang mga guro, ang ating pagkatuto ay hindi nangyayari ng pagkatapos nating mag-aral. Tuloy-tuloy ang ating pagkatuto, nagtuturo tayo, ganun din tinuturuan tayo ng ating mga mag-aaral. Kaya hashtag evaluation, mahalaga na isagawa or ipatupad natin sa klase, ganun rin sa ating buhay upang malaman natin or upang makapag-reflect tayo sa kung ano yung mga aral na nakuha natin sa bawat araw at pangyayari. Maraming salamat. Thank you very much, Colin number 5. And now, let us all welcome And I thank you. Ay, wala na ba? ganda, no? Mabukit ka na. Alas 5 na, girl. Kaya hindi dito. Hotdog.
napakaperanggot na oras. No? Dito natin makikita kung ang bata po ay matututo at sa atin din po kung saan po tayo nagkulang sa pagturo sa kanila at kung saan po natin sila kailangan pang turuan or kailangan pang i-improve. Thank you. Thank you very much. Can we have it, please? Our judges, are you ready na ba? So, napansin niyo po ba kung ano ito yung mga hashtag, master teachers? Ano po ito? Mga parts ng lesson plan. Very good, teachers. Closures, how are you going to use your lesson to the real life situation? That's closure. It is sometimes an integration to other. Oo nga pala. Eh bakit? Tapos sabihin judges, hindi pa naman. O, diba? Who wants to cry? Sige, who wants to cry? Gusto mo ba?